Hello and welcome back. My name is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today. At ngayon pag-uusapan natin kung in-demand pa ba ang software engineers, no? At full stack developers, software developers, game developers, sila ba ay o tayo ba ay in-demand pa rin ngayon at in the future? So kung ikaw ay student ng IT or sabihin na natin computer science, o ikaw ay self-taught, career shifters na nag-aaral ng coding, well, hindi pa ito yung sinasabi nating panahon para talagang sabihin natin nabura na ang mga, o mabubura na ang mga software engineers sa mundo. Kasi ang katotohanan dyan, kahit na meron na tayong AI, kahit nandyan na yung cloud, sabihin natin cloud AI, agentic AI, generative AI, lahat ng AI, pwede na natin sabihin na nandyan na, pero hindi pa rin yan pwedeng palitan, no, yung mga talagang software engineers o developers. Hindi kayang palitan ni AI. Sapagkat kung itatrain ninyo, at ako naman nakapag-try na rin at maraming beses ko nang ginagamit ng AI for my research, mapapansin ninyo na imbis na gumanda ng gumanda yung code, may pagkakataon talagang lalo pumapangit. Sapagkat kailangan ng context ni AI para talagang mabigay sa'yo kung ano yung kailangan mo for specific software. That's the reason, first reason kung bakit hindi mawawala ang mga software engineers. Kasi si AI ay hindi talaga nag-iisip, hindi siya marunong mag-isip at siya ay sabihin natin na trained, no? Kasi yan ay naka-ano lang sa ano eh, naka-depende lang yan sa data, tinatawag nating data set. Meron yan training, no? Karamihan kasi ngayon, ang pag sinabing AI, ang akala pag AI, ano kagad yan, yung generated video, generated audio, no, yan yung mga AI o kaya yung chatbot, yan ang AI. Hindi po lang yan ang AI, hindi lang yan ang AI. Ang AI ay nasa lahat na ng aspeto ng mga ginagawa ng tao. Ang AI nandito na sa cellphone natin, etc., sa mga ating machine, sa computer, and even sa sasakyan, kotse, everything. Nandiyan na yung AI. Pero ba't kailangan pa rin ng tao? Because AI doesn't think talaga. Hindi yan nag-iisip. Tinrain lang yan to do automation, to do response, to do, sabihin na natin kung ano man yung gusto natin ipagawa sa kanya, but it has no capability, sabihin natin, ng decision making. Okay? Pwede siya mag-decide, of course, pero sa kanya lang yon. When it comes to reality, hindi talaga. At it comes to the point na ang software engineers, sila talaga ang master architect ng mga softwares. At ang isang primary goal, isa sa mga primary goal ng software engineers ay mag-solve ng mga problems. And AI can't solve any problem. Hindi niya kayang isolve ang mga human problems. Kasi nga AI siya. At doon na nga lang sa term na AI, Artificial Intelligence. Ibig sabihin, di ba, artificial lang. Hindi siya talaga intelligent. Artificial lang. So, kung ano man yung ginawa sa kanyang training, yun lang yung kaya niyang gawin. That's the reason why, isa sa mga major reason bakit hindi kayang i-replace ng AI si software engineer, si full stack developer, si sabihin natin software developers, hindi kayang palitan. Pagdating sa coding, mabilis talaga si AI. Kaya niyang gumawa ng code, kaya niyang mag-review, kaya niyang mag-debug, at alam niya agad kung saan na may problem, paano dadagdagan ng features, paano dadagdagan yung code base. But of course, when it comes to the solution to the problem, kagaya na sinabi ko, hindi kaya ni AI yun. And that's why kung ikaw ay nag-aaral, kung career shifter ka, nag-aaral ka ng coding, at sabihin na natin, nasa college ka pa ngayon, aralin mo yan. At yung naririnig mo ngayon na papalitan na daw ang mga software engineers, mawawala na. Yes, magandang idea na maging prepare tayo dyan. Pero kapag ikaw ay software engineer, hindi ka mawawala ng trabaho. Kasi software engineer ka, full stack developer ka, pwede ka mag-start ng sarili mong business, maggawa ka ng mga ng applications na makakatulong sa problema ng tao. So, hindi ka mawawala ng work. And hindi rin mawawala ang mga software engineers. I can guarantee you that kasi ang gumagawa ng mga AI, mga engineers din yan, software engineers din. Sino ba gumawa ng AI, di ba? Mga data analyst, data scientist, no, machine learning experts, AI engineers. So, mga tao yan. So, wala itong mga tao na to, hindi madidevelop ang AI. So, that's why
Tuloy mo lang, no? Kung nag-aaral ka ng coding, tuloy mo yan dahil marami kang pwedeng maging posisyon pagdating sa future. Ngayon at in the future, kung ngayon nahihirapan ka maghanap ng work, okay lang yan kasi yung bali-balitang papalitan na yung AI, papalitan na yung software engineers na AI, bali-balita. Well, isa yan sa tinatawag nating strategy para yung ibang mga tao mawalan ng gana sa coding. Okay? Kasi pag naiisip mo lagi, ayoko na mag-IT, ayoko nang mag-career shift, ayoko na sa coding, ayoko na sa program. Ang hirap kasi. That's the point. Okay? Kaya malaki yung sweldo ng mga software engineers, full stack developers, software developer, kaya malalaki sweldo niyan eh. Kasi mahirap talaga gawin. Kahit nandiyan na si AI, mahirap pa rin yan. At yung may mga ibang tao, dinidiscourage nila yung iba para mas lalong tumaas yung presyo ng mga totoong software developers, software engineers. Speaking of totoong software engineers, kasi maraming ngayon fake na software engineers, full stack developers, maraming fake ngayon. Bakit? Nakapagpagawa lang ng software kay AI, nakagawa at gumana yung software. Sasabihin niya, magpapakilala na siya, I'm a software engineer. Kasi wala naman licensure yan eh, wala naman exam yan eh. Kaya kahit sino pwede magsabi na I'm a full stack developer, lalagay sa resume, I'm a full stack developer, etc. etc. Pero ang totoo dyan, nag-AI lang. Tapos naging software engineer na, nag-apply na as software engineer. Well, yan na nga ang problema ngayon. That is one of the major reason bakit ang tingin ng iba saturated na. But the truth is, hindi pa talaga saturated kasi kakaunti lang talaga ang mga totoong software engineers. Okay? So, I would suggest, kung may interest ka sa coding, programming, sa IT world, graduate ka man ng IT o hindi, basta may interest ka, well, ituloy mo yan. No? Kasi may future dyan. Kung yun na nga lang ibang work, hindi nawawala. Ano pa kaya software engineer? Well, siguro ito na lang yung last mga phrases ko for this specific topic. Part din ng marketing yan. Okay? Kasi once na naging dependent tayo o yung mga tao kay AI, siyempre tuloy-tuloy lang ang sales ng mga nasa AI product, services. Tuloy-tuloy ang bayad sa kanila. And of course, they would develop more, sabihin natin, AI at the features ng AI. So, part yan ng marketing. Once na ikaw ay nakadepende na sa isang AI, o sabihin na natin dependent ka na sa AI, well, automatic yung services nila, i-acquire mo yon. At hindi ka na mabubuhay na walang AI. Pero dati, isipin natin, dati walang AI, but ang dami natin mga software na ginagamit until now. Nagsimula yan, yung mga banking softwares, yung medical software, ginagamit sa health. No, yan ay, sabihin na natin, wala pa yung AI. Sabihin na natin na computerized na, may program na sa market, sa manufacturing. Wala pa ang AI, nandiyan na yan. No? So, ibig sabihin, ay kahit mawala yung AI, kahit nandyan si AI, napapabilis lang yung pagkocode, pero hindi mawawala ang mga software engineers, software developers, and full stack. Kaya tuloy mo lang yan, huwag kang mapagod, no? Huwag kang ma-burnout, no? Magsikap ka dahil may kalalagyan ka, no, sa ating future ng technology. So, yun lang. Kita tayo ulit sa sunod nating mga topics. Bye-bye po.